Ah! Wag mo akong patayin, wag mo akong patayin. Nakapagdesisyon ka na ba? Paano mo gustong mamatay? Ayokong mamatay. May buhay ka ba? Ang ama ko ay isang punong ministro na nagbigay ng tulong sa pamilya niyo. Hindi sapat para bilhin ang mababang buhay mo. Ako mismo ang nagdala pabalik lahat ng ito, Githe. Sana maging maayos ang paglalakbay mo, Zhao Gongzi. Uy, sandali. Pumatay ka ng napakaraming sundalo. Hindi ka patatawarin ng hari. Pero pwede kong sabihin sa aking ama na tulungan ka. Ye, tama ang sinasabi niya. Nanay, huwag kang mag-alala. Ako ay narito para makamit ang hustisya para sa aking ama. Gusto kong malaman ng lahat na hindi na ako papayag na kontrolin ng kahit sino. Ay ingat! Magtago kayo sa likod ko. Kuya, iligtas mo sila. Iingatan ko kayong lahat. Ate, ako na lang ang bahala. Hayaan ang mga eksperto na gawin ang kanilang trabaho. Ikaw ang huling pag-asa namin. Hindi ko kayang ilagay ka sa panganib. Kung mamatay ako, dalhin mo sila at tumakas. Tumakas ng mas malayo hanggat maaari. Tanga, ako ang lalaki mo. Paano mo ako niloloko? Nan. Ikaw. Iniligtas mo ako, hindi ka pala namatay. Ay naku, sa panahong ito, walang sinuman ang makakasakit sa akin. Itay, si Meng Ye, pinatay niya ang lahat ng sundalo na dinala ng anak ko. Nagrebelyon si Nezha. May malinaw na ebidensya. Ama, iligtas mo ako. Meng Ye, palayain mo ang anak ko. Kung hindi, ang 1,000 sundalo ay magiging hangin. Kayang mag-utos sa Maynila ng 10,000 sundalo. Mukhang, may mga nagparusa sa pamilya mong nang walang katarungan. Kasama ang mga bagay na mas komplikado kaysa sa iyong inaakala. Ang pagbagsak ng inyong pamilya mong ay hindi maiiwasan. At pati ang emperador. Kahit sino pa man ang nasa likod nito. Kung ako'y makakapagpahayag ng aking saloobin sa pagkakasala. Una, mabuhay sa araw na ito, saka natin pag-usapan. Mga tagapagbaba ng palakol, maghanda. Kuya Yi, ito ay isang malaking hukbo. Mas mabuti pang umalis ka na, hanggat ikaw ay buhay. May pag-asa pa ang angkan ng Moong. Ina, ate. Kayo'y magpahinga lang ng maayos dito. At panoorin ang palabas. As at the sun, napapaligiran kita ng 10,000 sundalo, at naglalakas loob ka pang magmayabang. Wang Yi, kung ibibigay mo sa akin ang 3 babae, pwede kong kumbinsihin ang ama ko na patawarin kayo. Wang Yi, pakawalan niyo agad ang anak ko. Ibibigay ko sa inyo ang 1 buong bangkay. Kung may mangyaring masama sa anak ko, pahihirapan ko kayong lahat, ang kanang Moong. Paghati. Ah! Niute. Ano sabi mo? Hindi ko marinig. Pasensya na Lahat ng hukbo, sumalakay. Gagawin kong kasama sa libingan ang buong angkan ni Mong. Ahahaha. Huwag magmadali, sandali lang. Kayo'y nasa ilalim na. Ako'y pinatay gamit ang ganitong uri ng sandata. Sabay tayong pumatay. Kasamang lumalaban sa panganib. Kayo ngayon. Walang aalis. Dahil hindi na makakatakas. Makipaglaban tayo hanggang sa huli. Kunin ang ulo ni Meng Yi. Ako ay magiging isang marangal na tao.
Ito ba ang pagbaba ng Diyos mula sa langit? Nanalo tayo. Panalo, panalo. Tagumpay tayo. Panalo. Sa wakas nanalo tayo. Mga kababayan, si Menggi ay nabaliw na. Nagpaplano siyang mag-alsa. Ikaw, Xiao Bao, hayop ka. Ginagamit mo ang mga tao bilang kalasag. Alaynan. Ikaw, Menggi. Ginagamit mo ang kapangyarihan ng halimaw para pumatay. Sa oras na makapatay ka ng isa pang tao, masisira ang reputasyon ng tatlong maharlikang pamilya. Huwag kayong matakot. Nandito kaming lahat. Hindi ako naniniwala sa malas. Patayin na lang niya tayong lahat. Tama, hindi tayo natatakot. Sige, patayin mo ako. Ang buhay ko ay iniligtas ng pamilya ng Duke ng Zenbei. Ngayon, ibabalik ko ito sa kanila, karapat-dapat lang. Tama, tama. Hindi tayo natatakot. Hindi tayo natatakot. Mga kababayan, huwag kayong magpadala sa panlilinlang ng traidor na iyon. Ako si Xiao Bang, ang punong ministro ng Dakilang Qin. Basta't handa kayong patayin ang masamang tao na iyon. Bibigyan ko kayo ng 10,000 tael ng ginto. Huwag kang maniwala sa kanya. Si Yin Meng ay tapat at matapang. Paanong nagkaroon siya ng lakas ng loob na sumuway sa utos ko? Kaya papatayin kita. Pigilin siya. Pigilin siya, huwag hayaang makatakas. Patayin siya, patayin siya. Mga kababayan, ayos lang ba kayo? Prinsipe, kami ay ayos lang. Nakasamaan mo ng loob ang punong ministro. Sa mga darating na araw, hahanapin kanya ng gulo. Kailangang harapin at lutasin ang problemang ito, Hindi natin maaaring hayaang madamay ang mga tao sa ating mga problema. Tama, balak kong personal na lumapit sa emperador para humingi ng paliwanag. Mga kababayan, ngayon, ako, si Menggi, ay kumakatawan sa pamilya Meng sa pagtungo sa palasyo. Gusto kong itanong sa ating minamahal na emperador. Ano ang kasalanan ng pamilya Meng? Ano ang kasalanan ng mga tao? Hinihiling ko sa inyo, ibalik ang katarungan sa pamilya Meng. Ibalik ang katarungan sa mga tao at sa langit. Ibalik ang katarungan sa pamilya Meng. Ibalik mo ang aking katarungan. Hiniling ko sa inyo, kamahalan, na ibigay ang katarungan para sa angkan ng Meng. Ibigay ang katarungan para sa angkan ng Meng. Ibalik mo ang aking katarungan. Ang tagapagmana na si Lugonggong Menggi ay pumatay ng maraming sundalo ng Dakilang Qin. Madali, dakpin siya. Tagapagmana, ipinapatawag kayo ng hari sa palasyo. Pero, si Lugonggong ay pumatay sa aking anak na si Xiaoqi. Pumatay siya ng marami. Utos ng hari. Punong ministro, lumalaban ka ba sa utos? Hindi ko magagawa. Magsimula na po, prinsipe. Nanay, huwag kang mag-alala. Ngayon, wala nang kahit ano sa mundo ang makakasakit sa akin. Hanggang dito na lang po kayo. Ito ang anak ko. Siya ay isang mensahero sa ilalim ng prinsipe. Kaya't nagmamadali siyang pumunta sa kabisera. Bago siya namatay, sinabi niyang kailangan kong personal na iabot itong token sa kamay ng prinsipe. Abangan ang magandang balita. Mabuhay ang emperador. Mabuhay ng walang hanggan. Prinsipe, napakalaki ng iyong tapang. Sa harap ng emperador, naglakas loob kang hindi lumuhod, manahimik ka. Ang hangal na emperador. Ang mga tao sa labas ng palasyo ay nagtipon. Sa pagkakataong ito ay na-offend si Menggi. Paano kung sumalakay ang mga tao sa palasyo? Paano kaya isusulat ang kasaysayan sa hinaharap? Subukan ko munang kalmahin siya. Lumaki na si Xiao Menggi. Dahil ba ito sa kaso ng tatay mo? Kamahalan, bakit niya sinasabing ang ama ko, si Haring Zenbei Mengqian, ay nagtaksil? At bakit niyo inutos na linisin ang aming pamilya? Kamahalan, 8 henerasyon kaming tapat na pinuno. Ang asawa ko nga ay nagpakahirap para sa hangganan. Bakit tayo tinatrato ng ganito? Gusto ba nila magdusa ang mga sundalo? Anong kalokohan ito? Ang balitang ang Duke ng Zenbei ay sumanib sa Northern Frontier ay gawa-gawa lamang ni Xiao Xiao. Kailan ko ba siya hinatulan? Sino ba talaga ang nagpapanggap na nag-utos ng utos ng hari? Ito, hari, hindi ba kayo iyan? Tumahimik ka.
Hindi ba't inutusan kita na dalawin ang duke ng Hilagang Kaharian? At samahan ang mga mong patungo sa Hilagang Hangganan, para makapiling ang duke ng Hilaga, at maibsan ang pangulila? Ano bang ginawa mo? Lahat ng ito ay kasalanan ko. Pakiusap, parusahan ng inyong kamahalan. Itong walang silbi. Nagkaroon ng pagkakamali ang aking pamangkin. Naging sanhi ng maling akala. Pinababa ang damdamin ng mga tao sa kabisera. Mga tao, ilahin siya palayo. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Ako'y handang mamatay. Ang emperador ay madaling humingi ng tulong. Nakita ni Meng Yi, ngayon dapat mo nang paniwalaan ako. Salamat sa inyong kamahalan sa pagtaguyod ng katarungan para sa angkan ng Meng. Walang problema kung ayaw ninyong pumunta sa Hilagang Hangganan. Maaari kayong manatili at magpatuloy sa pamumuhay. Hindi ko papayagan ang angkan ng Meng na makaranas ng hindi makatarungang pagtrato. Laging maingat si Chopin. Paano siya maglalakas loob na magkunwari ng kautusan ng hari? Siguradong gusto ng emperador na palayasin tayo sa kabisera at habulin hanggang patayin. Ngunit di niya inasahan na makakabalik ako agad. Kaya bakit hindi ko samantalahin ang pagkakataong ito upang lipulin ang lahat ng may masasamang balak sa labas ng Kyoto? Mahal na hari, ang angkan ng Mong ay pumupunta sa Hilagang Hangganan matapos maging ganap na adulto. Handa akong pumunta sa Hilagang Hangganan kapalit ng aking ama. Inaasahan kong papayagan ito ng inyong kamahalan. Anong dahon? Ano ang sinasabi mo? Ano kaya ang iniisip ng tusong Soro? Mabuti, basta't siya ay makaalis na. Napagtanto ko ang aking sumpa na patayin ang hari kong ama. Haha, magaling. Si Xiao Meng, sa murang edad, ay may ganitong ambisyon. Tunay na isang biyaya sa ating dakilang kaharian. Salamat sa inyong majesty. Alaynan. Bakit, Year? Inay, nagbago ang sitwasyon. Lumabas tayo ng palasyo at doon pag-usapan. Ang token na ito. Ito ay simbolo lamang para sa mga miyembro ng royal family ng Northern Border. Hindi kaya buhay pa ang tiyuhin. Ngunit napunta sa kamay ng Northern Border. Itay, dapat iligtas natin ang iyong ama. Kung talagang sinaktan ng Northern Border ang aking ama, siguradong magiging kasama nila sa libingan. Paano makakatagal ang Hilagang Hangganan sa harap ng 100,000 na hukbo? Tiyak mailihim ito. Kung ganun nga, tiyak may dahilan. Ako, ang panganay na tunay na anak ng Meng sa palasyo ng hari sa Hilaga, Meng Yi. Sa loob ng 8 henerasyon ng pamilya Meng, 56 ang namatay sa labanan. Isasakripisyo ang solong Iron Sparrow ng kanluran bilang kabayaran. Ngayon, buong pamilya namin ay patungo sa Hilagang Hangganan. Isang panata ng alyansa, puso ng katapatan at pagmamahal sa bayan. Inihiling namin sa inyo, mahal na hari at mga kababayan, na maging saksi. Meng Yi, ang batang ito. Ako, bilang hari, ay iningatan ang kanyang dignidad. Inayos ko ang pagpapanggap na kamatayan ng punong ministro. Ngunit patuloy pa rin siyang hindi tumitigil sa pagbabanta sa akin. Walang kwenta. Majestad, patawarin po. Hindi ba't binigyan ko na kayo ng 10,000? Ngunit isang bata pa lamang ang hindi nyo kayang harapin. Iutos na ang prinsipe ng Hilagang Kaharian, bagamat tinalikuran ang bansa. Ang pamilya Meng ay matapat sa ilang henerasyon. Nakita ko ang katapatan at kabutihan ng anak na si Meng Yi, kaya't pinapatawad ko ang pamilya Meng sa kanilang kamatayan. Ipapatapon sa Hilagang Rehiyon, habang buhay nang hindi nababalik. Bilang isang taong mula sa angkan ng mga Mongol, ano sa tingin mo ang nararapat kong gawin sa kanya? Handa akong tubusin ang aking mga kasalanan. Malayo ang biyahe. Piliin mo ng isang magandang lugar para sa kanila. Ihatid mo ang buong angkan nila nang hindi na kailangang lumipat pa. Tinatanggap ko ang utos. Siguradong mamamatay sina Meng Yi at iba pa. Inay, ang mga tao ay parang tubig. Ang tubig ay kayang magdala ng bangka. Ngunit kaya rin itong palubugin ang bangka.
Kung may suporta ng mga tao, kayang maglayag ng malayo ng bangka ng lungsod ng Mang. Prinsipe, hindi kami naniniwala na nag-alsa ang hari ng Hilagang Bayan. Pakiusap, tanggapin ninyo ang mga bagay na ito. Hayaan ninyong mag-ambag kami kahit papaano. Pakiusap, kailangan ninyong mahanap ang hari ng Hilagang Bayan. At linisin ang kanyang pangalan. Para makapamuhay kami ng payapa at masaya. Matanda, hindi ninyo kailangan gawin ito. Alam ko ang gulo sa kabisera. Ngunit ako'y walang kapangyarihan. Ngayon, kailangan kong pumunta sa Hilagang Hangganan. Para iligtas ang aking ama. Mga kasama, babalik ako sa loob ng 1 buwan. At magbibigay sa inyo ng kapayapaan at kaayusan. Tunay na lalaking may integridad ang mga salitang ito. Kapag sinabi na, walang atrasan. Kung may tiwala kayo sa akin, sa pamilya mong, maghintay pa kayo ng 1 buwan. Babalik ako ng sigurado. Nagpapasalamat si Xiao Min sa prinsipe ng Hilagang Bayan. Nagpapasalamat sa prinsipe. Kahit mamatay man si Xiao Min, ay tatanggapin ang prinsipe sa Hilagang Bayan ng may paggalang. Ang ganitong karangalan, halina't tanggapin. Hintayin mo ako pagbalik. Sabi ng punong ministro, sa buong biyahe, hindi natin dapat pakitaan ng mabuting mukha si Mengi. Pero sila ay pamilya pa rin ng hari ng Hilagang Bayan, natatakot ako. Ano ang kinatatakutan? Walang mas higit pa sa utos ng emperador. Siguradong sawa na sila sa buhay. Ngayon, masyado tayong malapit sa Imperial City. Hindi ko maaaring hayaang malaman ng mga tao sa Imperial City ang higit pang mga bagay. Pumunta tayo at ipakita sa kanila kung sino ang mas malakas. Bakit ka huminto? Akala mo ba ikaw pa rin ang dating hari ng Hilaga? Bilisan mo! Mga ginoong sundalo, tingnan ninyo, nasaktan ang nanay ko. Mahirap ang paglalakad. Maginhawaan muna tayo. Bumagal ka ng kaunti. Ano ba ang pakialam ko? Sabi nila, kahit nakapusin, basta maka-100 milya sa isang araw. Kailangan mong gumapang para sa akin. Tama! Ang mga butil na ibinigay sa inyo ng mga mamamayan ng lungsod ay dapat isuko lahat. Kung hindi, papatayin ko na kayo ngayon. Talaga bang handa kayong isakripisyo ang buhay nyo? Para sa buhay ni Chopin? Ayon sa batas, kung ang mga bilanggong ipinatapon ay magtatangkang tumakas, may karapatan kaming patayin sila agad. Nagmamalaki ka pa sa harapan ko? Kayong dalawa, ang tatapang ninyo talaga. Hindi ba sinabi sa inyo ni Chopin? Kahit may dala siyang 10,000 sundalo, hindi nila ako kayang hulihin. Kami ay opisyal na itinalaga ng imperyo. Hindi namin pwedeng patayin ang isang babae. Kung palalampasin natin ang dalawang ito na maghambog. 3,000. Baka lalo silang magpakasama. Mas mabuti pang patayin na ngayon. Mayabang na pumatay ng 0 taon na walang silbi. Naglalakas loob pang magsalita ng pagpatay. Tayo pa ang nagbabanta sa mga opisyal. Mas mabuti pang patayin lahat, para may maipakitang resulta sa kabisera. Huwag kayong maghanap ng gulo. Kung gusto nilang maghanap ng gulo, hayaan mo na sila. Gusto kong makita kung paano mo kami papatayin.